In this video, quick update lang tayo sa crypto market, sa current price action ni BTC. Ano ba ang mga kailangan natin makita? Kailan ba dapat tayo maging bullish ulit? Bukod doon, pag-usapan din natin yung ibang mga bagay-bagay sa area ng crypto, yung mga airdrop na paparating, etc. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Price action update muna tayo kay BTC. Bearish pa din ang nangingibabaw na sentiment ngayon at naglalaro nga ang price ni BTC sa 54,000 and 55,000 price level. At base nga sa mga previous price action na nangyari kay BTC, yung rally na naganap nung nakaraan, it's clear a relief rally only. Kasi nga, hindi niya na-break yung trend, na natili siya sa ilalim and continuously forming a lower high. At kung napanood nyo yung mga previous analysis natin, yung bearish thesis, nangyari yung sinabi ko na kapag nag-form siya ng lower high formation, it could potentially retest the 54,000. Bumagsak siya doon at lumagpas pa. And worst case scenario na pwedeng mangyari ay makapag-create siya ng new lower low. Kasi ganun lang naman ang price action. It always follow the same pattern: downtrend, uptrend, and sideways trend. At kung pagbabasihan nga natin ang price action ngayon, from range, forming a lower high and lower low, it's on a downtrend. A different perspective may see it as a flag pattern, a continuation na hindi natin inaalis, and it's still a possible scenario for an uptrend rally. Sa parte ng bulls, ayaw natin makita na bumagsak pa si BTC below 40,000 because that would be a negative 50% drop from the all-time high. And never nangyayari yon kay BTC sa kalagitnaan ng bull market. Kaya 50,000 is a psychological area na kapag umabot yan yung price, there should be a bounce. Although bears will attempt to push it lower to form a new lower low. It may happen, pero matutulad lang siya dito maliban kung meron talagang matindi-tinding negative news. Kasi kung ikukumpara nga natin sa market top noong 2021, ibang-ibang senaryo. Kasi malayo na ang itinakbo nito sa kanyang previous all-time high na 20,000, then the anticipation of rate hike. Now, there is no rate hike at ang inaantay natin ay rate cut, which is a bullish scenario kay BTC. Kaya naniniwala pa din ako na hindi pa natin naaabot ang top ng market. If kung ikukumpara ko nga yung data noon at ngayon, magkaiba talaga. The fear of recession or the recession itself could be the bearish catalyst to send us to bear market. Yan ang nakikita ng iba, at para hindi nga mauwi sa ganun, the Fed should implement a rate cut to boost again the economy. Yun lang ang nakikita natin sa ngayon, kasi marami pang mga event na hindi natin alam na mangyayari sa hinaharap. Kaya we don't have an absolute certainty sa mga sinasabi natin dito. Kahit yung mga prediction ng iba, hindi din sila sigurado sa pinagsasasabi nila. They are just speculating. So what we have to do is to continuously learn and explore crypto, especially if we are a newbie. May mga areas dito na we can make money kahit na maliit lang, na walang nilalabas na pera, katulad ng mga airdrop. Maraming mga projects na nagpapa-airdrop dito sa crypto. Kailangan lang natin maging masipag sa pagpa-farm. Although nag-speculate lang din tayo, hindi natin alam kung may marireceive ba tayo or wala. Pero if we continuously to participate, tumataas yung chance natin na maambunan ng swerte. Katulad nung nakaraan, yung Grass, naglabas na sila ng eligibility checker at matagal ko nang na-review yan dito sa channel. Kung sinimulan nyong mag-farm that time, nagsipag kayo mag-invite and run the node sa inyong device, may makukuha kayo kahit papano. Hindi pa lang natin alam kung magkano ang magiging halaga nun, pero congratulations kung makakatanggap kayo. Kasi yung iba, nakita ko, marami silang makukuha. Hamster Combat, malapit na rin. Sa September 26 na ang listing. Marami na ang nag-aabang dyan, maraming naglalaro niyan. Pag na-release na yon, gagawa tayo ng video kung paano nyo siya mawi-withdraw para sa mga newbie dito sa channel. At regarding sa pag-check ng airdrop, maraming lumalabas na scam website dyan na aakalain nyo legit at ginagaya yung website. Kung saan i-check nyo yung eligibility nyo for airdrop. Naka-encounter ako nung nakaraan ng hihingi ng seed phrase yung website. At dahil pamilyar nga ako sa kalakalan ng crypto, syempre alam ko agad na phishing scam yun. Pero yung mga newbie, they don't know. Baka dahil sa excitement nila mag-check, they will input their seed phrase. So number 1 rule, kapag ang isang website, hiningan kayo ng seed phrase dahil may kailangan kayo i-check like an airdrop, automatic it's a scam.
Kasi yung mga legit website ng project, hindi nila kailangan ng seed phrase nyo. Pangalawa, kapag meron kayong na-receive na mga airdrop email confirmation at nagsasabi na i-claim nyo dito, magdalawang isip na kayo, lalo na kung hindi naman kayo nag-farm doon. At normally naman, ang mga nagpapa-airdrop, hindi sila nag-i-email sa mga users. So it's another red flag. Sa mga ads, lalo na sa X, talamak ang airdrop scam dyan. Kaya maging maingat din kayo doon. Only follow the official social media of the project. Kasi sayang naman, kung may natanggap nga kayong airdrop, hihigupin lang naman ng iba. At madalas nangyayari yon. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.